Morning, ma'am. Morning. May we just get your reaction on the recent pronouncement of Vice President Sara Duterte that in an indignation rally in Cebu, she said na may karapatan ng mga Pilipino na magalit sa gobyerno, ma'am? Unang-una, nakakalungkot po na mula sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa ay mukha pang nag-i-encourage siya sa mga tao na magalit sa gobyerno. Nung nalaman po ito ng Pangulo ay wala po siyang naging reaksyon dito dahil hindi nga po ito dapat nanggagaling sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa. Ang tanong lamang po, nung panahon ba ng kanyang ama, nagsabi rin po ba siya na maaari po kayo magalit? Lalong-lalo na po nung ang kanyang ama ay nabansagan at nabigyan po at kinilala bilang most corrupt noong 2017. Matatandaan niyo po ba yun? Kailan po? Noong 2016 ay runner-up lamang ang Pangulo. Ito. Noong 2016, runner-up lang si Pangulo bilang most corrupt. Siya ay kinilala ng Organized Crime and Corruption Reporting Project. Pero noong 2017 ay nag-level up si dating Pangulong Duterte at siya na po yung naging awardee at kinilala ng People of the Year being the most corrupt. At inamin din naman po niya sa kanyang statement ni Pangulong Duterte na siya ay corrupt at siya ay nagnakaw. Pero naubos na nga lang. Kaya natatandaan niyo po ba yun? Because meron pa po ako ditong statement niyan. Okay? So, ang tanong lamang natin, yung ba ay hindi niya man lang nasabi na dapat na merong karapatan ang taong magalit. And at the same time, wala po tayong nadinig sa Pangulo kahit ano pa ang naging di umanong anomalya ng DepEd sa pamumuno ni VP Sara. Lalong-lalo na nung nasayang ang pondo sa mga pagkaing nabulok lang na intended sana sa mga estudyante, lalong-lalo na sa mga maralitang estudyante. So being the Vice President, siya bilang Vice President, mas maganda po sana kung siya ay mag-i-encourage sa mga tao na makipagtulungan lang instead of having this feeling of hatred against the government. Mas maganda po na sabay-sabay sana tayong umangat kesa sa may mga ibang tao na gusto magpabagsak ng gobyerno. She's arguing that it's part of freedom of expression. Yes, wala po tayong masasabi kung kanyang ine-express ang kanyang damdamin. Pero bakit naman ngayon lang? Mas marami naman din pong nangyari nung panahon ng kanyang ama. So parang ang pag-encourage po ba niya na magalit ang tao, meron po ba itong link doon sa sinasabing destabilization? At pinapatungkulan palagi na ang taong bayan ay dapat nang kumilos laban sa gobyerno. Ma'am, nabanggit niyo po kanina wala pong reaction si Presidente. So nakakausap niyo po ba siya tungkol sa mga ganitong pag may banat po yung mga Dutertes against him? Tinanong po natin yan sa PCO na nakipag-usap kay Pangulo dahil tinanong natin, definitely alam natin na ito ay magiging issue. Ang tinanong po natin, ano po ba ang reaksyon ni Pangulong Marcos? Kilala po natin ang Pangulo. Hindi siya agad-agad nagre-react sa mga ganito. Kaya hayaan na lang natin dahil siguro iniisip niya ang suggestion na ito ni VP Sara na i-entertain o maging okay lang na maging magalit sa gobyerno ay isang napakawalang kwentong suhestyon. Thank you, ma'am. Maricel Halili, News 5. Magandang umaga po. Morning. You mentioned earlier about destabilization. What do you mean by that? Meron po ba kayong natanggap na information about anything about this tab? Wala tayong formal na impormasyon na may destabilization, but mapapansin po natin sa kanilang mga statements kapag sila nagrarally, nag-uudyok sila ng galit, nag-uudyok sila sa mga tao na ito ang paniwalaan dahil ang gobyerno ngayon ay abusive at excessive. Doon pa, palasyo at of course ng Pangulo. Following this development, does the President have a decision on the citizenship of Lee Duan-Wang, the Chinese national who's vying for a Filipino citizenship? Yes, kung matatandaan natin itong si Lee Duan-Wang, siya yung Chinese citizen na nagkaroon ng proposed bill na nag-grant or na-approve ng Senado at ng House para siya ay mabigyan ng mag-grant ang kanyang naturalization or mabigyan ng certificate of naturalization. Okay, meron tumutol dito, si Senator Risa Hontiveros, because meron di umanong red flag dahil sa link sa Pogo. Sa ngayon po ay hinihintay po natin ang enrolled bill at ang Pangulo po ay pag-aaralang mabuti ang nasabing enrolled bill at hintayin po natin kung ano magiging desisyon niya. At pangako po ng Presidente ng Pangulo ay aaralin po ito mabuti bago po ito mapirmahan o kung ito man ay mabibito. So hintayin po natin ang kanyang aksyon. Pia Gutierrez, ABS-CBN.
Speaking of Senator Risa Hontiveros, she expressed alarm recently over the resurgence of POGOs almost 2 months after the ban on POGOs took effect. Sabi niya na reinvent lang daw itong mga POGOs na to into other scam operations. Ano pong ginagawa ng palasyo tungkol dito? Makikipag-ugnayan po tayo sa ating mga ahensya na dapat na tumugis kung meron pa pong mga POGOs dito na siyang nagtatrabaho, nag-ooperate ng walang lisensya. Obligasyon po ng gobyerno na tugisin ang mga ito dahil sila po ay illegal. Makakaasa po kayo ng mabilisang action dito. And also, ma'am, she also pointed on the resurgence ng mga text scam messages na patuloy pa rin daw po after the ban on POGOs. Ano po yung gagawin din natin dito? Maliban po siguro sa magiging aksyon ng palasyo at ng gobyerno, magiging pagpupursigihin po rin natin na maiayos yung batas patungkol dito. Dahil sa ngayon po, yung batas patungkol sa SIM card registration, ito po ay isang dahilan kung bakit nagkakaroon pa po ng ganitong klaseng mga text scams. Dapat po ito ay masuri muli para po maging epektibo ang batas na ito. Last na lang, ma'am. Si Senator Risa kasi she was pointing on several loopholes dun sa EO 74 na kailangan daw po dapat ma-address. Anong particular yung EO 74? SIM card. Yung SIM card. Okay, SIM card. Yun nga po, kahit noon pa po, sinasabi natin ay mukhang meron po talagang loopholes. Ang nasabi, maski na po yung batas, ni sinabi nga po, ang pagre-register dito ay maaaring gawing online at ito ang naging sanhi ng problema kung bakit hindi naging maayos ang pagrerehistro at patuloy pa rin po ang mga pagrerehistro kahit po sinabi nila yung mga tao ay kahit mga monkeys ay nakakapagrehistro. So ito po ay talagang kung tutusin na ipaglapastangan sa batas natin. Pero mas maganda po talaga na pag-usapang mabuti paano maaayos ang batas nito. Apo ba? So, She was talking about yung particular provision dun sa EO that excludes online games of chance conducted in PAGCOR operated casinos, yung mga licensed casinos and junket agreements po. dahil po ngayon ay nagkakaroon po ng problema ayon sa balita, pag-iigtingin po natin at pag-aaralin pa po natin mabuti kung ano pa ang dapat gawin. Katulad po ng aking sinabi, mabilisan pong aksyon ito dahil hindi po talaga dapat nananatili rito ang mga illegal na operasyon ng POGO. Ace Romero, Philippine Star. So Yusek, follow up lang doon. So will Malacanang push for amendments to the law on POGO and the law on the SIM card registration given those problems that you mentioned earlier? We have not yet talked about that, but as a lawyer, kailangan po talaga na magkaroon ng amyenda, especially doon sa SIM card registration. Kailangan po na ang pag-register dito, katulad po kapag kayo kumukuha ng driver's license, personal po kayong pumupunta. Kahit pag pumunta po kayo at kumuha po ng NBI clearance, pumupunta po kayo ng personal. Kakayanin po natin ito, marehistro ng tama ang mga SIM cards natin para maiwasan po yung mga ganitong klaseng scams na kahit na lang sino, bumibili na lang ng SIM card, may bayad, bumibili sa iba, binebenta ang kanilang identity. Mahihirapan po tayong supuin ng krimen kapag po ganun nangyari. So it's accurate to say that Malacanang is open to amendments to both the laws on SIM card registration and POGOs. Kung yan po ang makakabuti sa interes ng taong bayan, gagawin po natin at kami po ay magiging tulay din po para po ito ay masiayos, masawata at maayos. Salamat po. Death Narciso, DZRH. Follow up lang po dun, ma'am, kasi kung binabanggit po ninyo na yung registration dapat ay gawin dun sa mga ahensya or offices, hindi po ba taliwas yun dun sa gusto ng Marcos administration na digitalization? Okay. Okay, meron tayong ang polisiya at ang pinupush po ng ating Pangulo, at least magkaroon po ng 95% na transaction, digitalized transaction, especially sa government. Bakit ka? Para po mas mabilis ang transaksyon. Halimbawa po, kayo umuutang sa bangko. Hindi po masyado mahihirapan dahil digitalized na lahat. Pero ang pinapatungkulan niyo po ba ay patungkol kay SIM card po. sa SIM card. What do you mean? Hindi ko makuha po yung inyong tanong. Sabi niyo po kasi yung SIM card registration online. So dapat okay. Okay, that will be a different issue. Mas dapat paigtingin natin yung tamang pagrehistro. Kasi po pag ito naman ay ginawa nating online, mangyayari po ulit itong nangyari na maling pagrerehistro, kahit sino na lamang po ay nagrerehistro, maraming binibiling SIM cards at ibinebenta sa mga sindikato. Yun po ang dapat nating ayusin. So dapat po talaga kung magrerehistro ng SIM card, dapat personal. Tuesday New, DZBB. Good morning, ma'am. Yes, ma'am. Ito po siguro yung iniaantay yung tanong tungkol kay DOTR Secretary Vince Dizon. Opo. Yun nga po, what is the palace take on the recent actions of the new DOTR Secretary Vince Dizon? Like suspension of cashless transactions, expressways, and then suspension of PUV modernization, which are parang contrary po doon sa sinusulong ni Presidente nga na digitalization at saka yung modernization ng ating transport system. Yes, katulad na sinabi ko nga kanina, ang pinupush po ng Pangulo ay magkaroon at least ng 95% na digitalized transactions, lalong-lalo na sa gobyerno. Pero ngayon pa lang po ay katatalaga ni Secretary Vince Dizon. So,
dapat po rin natin siyang bigyan ng pagkakataon para aralin po ito. May mga issues po, especially sabi nga niya po ay kailangan nating gawing perpekto yung expressway system natin. So, pagbigyan po muna natin ang ating bagong appointed, newly appointed Secretary of DOTR, Vince Dizon. At kapag ka po ito ay kanya naaral, maaari po siya magbigay ng report kung kinakailangan talaga 100% na dito sa expressway payment, cashless expressway payment. At makikita po natin kasi ang kanyang punto. Okay, kaya dapat din pong pag-aralin ito. Ang sabi po niya, mahihirapan po talaga ng 100% sa lahat ng expressway toll na cashless. May pagkakataon po kasi na malamang wala po kayong cash at the time or naka-deposit na amount sa inyong RFID cards. Mahihirapan po, ibig po kayang maging result nito ay mag-penalize or magkaroon ng penalty. So, tingnan po natin kung paano po itong aaralin ni Secretary Dizon at siya po ay magbibigay ng kanyang assessment at report sa ating Pangulo patungkol dito. Yung sa PUV modernization, ma'am. Muli, marami pong stakeholders na kakausapin si Secretary Dizon. Aalamin niya kung saan maaaring magkaroon ng negotiation. At hindi naman niya po pinapasubali na kailangan po talaga ng POV modernization. So, PUV modernization. So, mas maganda po na tingnan po muna natin kung ano ang kanya magiging action. Bigyan po natin siya ng tamang panahon para maaral ito. Mahirap po kasi ngayon, ilang araw na po siya? 2 weeks? Parang ganun pa lang po, no? So, hayaan po natin muna maaral at saka po siya magbigay ng kanyang assessment at evaluation sa Pangulo. Ann Soberano, Bomborazo. Yusek, good morning. Reaction lang po from the Palace sa ginawang pag-question ni Dr. Tony Liachon sa zero government subsidy sa PhilHealth sa Supreme Court. First time po daw ito sa history ng Pilipinas na hindi binigyan ng importansya ni Presidente ang kalusugan ng bawat Pilipino. Ano pong take ng Palace dito? Meron pong mga dahilan dito kung bakit po naging zero subsidy ang mga mambabatas natin. Pakinggan na lang po muna natin kung ano po ang magiging desisyon ng Supreme Court. Kung sasabihin po ng Supreme Court na dapat po na ibalik ang subsidy mula sa gobyerno, tutuparin po natin yan at magkukumplay po tayo kung ano man po ang sasabihin ng Supreme Court. Thank you. Christian Yuson.